Hi everyone. This is a repeat of what I have taught kanina kasi hindi pala naka-join yung iba because hindi nila nakita na 2 p.m. yung magiging meet po natin ngayon. So, what we're going to do is to repeat what I just taught kanina. Okay? So, this will serve as your reference also para dun sa gagawin yung laboratory report. So here guys, this is the command window na tinatawag natin, and these two greater than signs are the prompts kung saan nyo ilalagay yung mga commands nyo. So this is the command prompt na tinatawag po natin. Okay, now to create po yung matrix natin. So, para makapag-create tayo, for example, ng row, ng isang matrix. So, sabihin natin, pangalan natin yung matrix ko as matrix Z. Okay? Si matrix Z, pwede ko siyang equal to open bracket. So, this open bracket signifies the start of your matrix. Tapos, you can use either space or comma to separate the elements of your rows. So, for example, Z is equal to 1, space 2, space 3. Okay? Then i-close natin gamit yung bracket na din yun, then equals. Okay? That means, nag-create ka na ng Z matrix mo, which is a row vector wherein 1, 2, 3 po yung elements natin. Next, so pwede tayo mag-create din ng column vector or yung matrix natin na isang column lang. So, wherein we can use y equals, so pwedeng hindi y, pwedeng h, j, a, b, c, ganyan. Okay? So, pangalanan ko itong matrix y equals open bracket again and then 1. Tapos, use semicolon para sabihin na tapos na yung row ko na to. Okay, semicolon 2, semicolon 3. Okay, then close natin. Okay, so nakapag-create ka na ng matrix mo na column vector lang siya. Okay, so ngayon, try natin ulit maggawa ng matrix. Sabihin natin this is matrix X equals for example, 0, negative 1. Tapos, ito lang yung gusto ko nasa row 1. Tapos, tatapusin ko na yung row 1 na yun gamit yung semicolon. Tapos, lalagay ko dito 1, 2. Okay? So, 1 space 2. Then, close natin. Okay. So, magkakaroon ako ng 2 by 2 na matrix. So, si matrix X ko is 0, negative 1, 1, 2. Okay. Ngayon, for the command naman para sa transpose, pwede ko siyang gamitan ng, kunwari, W. Ayan. So, para makuha ko daw si matrix W, itatranspose ko yung matrix X. So, para matranspose ko yung matrix X, lagay ko lang X, tapos, gagamitan ko siya ng apostrophe. Okay? So, kapag nagamitan ko na siya apostrophe, matatranspose na yung matrix X ko. So, dito, di ba sa first row mo, 0, negative 1, naging column na siya dito. Dito, 1, 2, then naging 1, 2 naman sa column ng W mo. Okay? So, ganun lang mag-transpose. Alagyan mo lang siya ng apostrophe. Next would be to create yung ginawa natin kanina. For example, nag-create ako ng 3 by 3 matrix. Okay, so mag-create tayo ng kunwari matrix H. Ayan. So si matrix H is maggagawa ko ng 3 by 3. So for example, negative 1, 2, 0. So yan yung first row ko. Then 3 space negative 4 space 1. Okay, tapos isa pa colon, then okay, meron ng 1. Negative 2, negative 3, then 5. Kunwari, ayan. Then, tapusin ko na gamit yung close na bracket. Okay, nakapag-create na ako ng matrix H ko. So, again, if I want to get my transpose of matrix H, so, kunwari, G is equal to H, tapos, lagyan mo apostrophe, matatranspose na siya. So, ngayon, ang gusto ko mangyari is kunin yung determinant ng matrix ko. So, para makuha yung determinant, ginagamitan ko siya ng function na det. Tapos, open parenthesis. So, kunwari gusto ko makuha yung determinant ng matrix H. So, det H. Then, okay, may bibigay na sa inyo na number. Okay? Dito, guys, pansin nyo is naka-long siya. So, kanina, tinuro ko na para maging, kunwari, 4 decimal lang siya, pwede nyo gamitin yung format short na tinatawag. Okay? So, sa format short, pwede mo ulitin, det, tapos open parenthesis H, then
close. Yan. So, nagiging negative 7.000 na lang siya. Okay? So, ano pa ba? H. So, okay. Next is, kapag naman mag-a-add tayo ng matrices. So, dito, simple lang naman. Kunwari, gusto kong i-add si matrix H tsaka si matrix G. So, to add them, kunwari, papangalanan ko siya ng K. So, si matrix K is equal to matrix H plus G. So, ma-add na dapat sila. So, remember naman siguro yung pag-a-add, negative 1 plus negative 1, 2 plus 3, 0 plus negative 2, ganun na siya mag-add. Pag ma-minus, ganun din, K is equal to H minus G. Ayan. So, makikita nyo na dyan. Kapag naman i-multiply mo yung matrix mo, K is equal to yung H mo times, so gumagamit, pag times po, gumagamit tayo ng asterisk. So, asterisk G. Okay, so makikita mo na, ito na yung magiging result na matrix mo. Ngayon, kanina pala is, nagbigay ako ng, pansin nyo, puro K yung ginamit ko, no? So, dito naman guys, gagamit naman ako kunwari letter M, ganyan. So, sa letter M ko, gusto ko mangyari, yung determinant ng H ko, ma-multiply ko siya sa K. Okay, so pwede kong gawin H times, determinant, so det ng H times, asan ba yan? Times, asterisk, kunwari, K. Okay, so ang ginawa lang nito guys is minultiply niya yung determinant nyo, itong negative 17, dun sa lahat ng values ng K mo. So, ito yung K mo, diba? So, for example, negative 17 times 5. Ganun, okay? So, try na, titingnan ko sa calculator, negative 17 times 5, negative 85. So, ganun, negative 17 times negative 11, mga ganyan. So, nakakuha ka ng bagong matrix M mo. So, that's how we use MATLAB for the operations of our matrices. So, I hope this helps po. Thank you.